Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Sa mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po idudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Midsayap sa probinsya ng Cotabato. Ating iilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Midsayap. Maayong butag sa atong mga kaigsuunan diya sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 29 na kabanata, ang talata po ay isa. Pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang satwit-win ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y lagi sasambitin. Pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw. Ang satwi-tuwin ay aking aawitin. Pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw. Ang satwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo laging sasambitin. Ang katapatan mo laging sasambitin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala, aming idinudulog na ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at sa lahat naming karumihan. Sa oras na ito aming idinudulog sa iyo ang bayan ng Midsayap sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Midsayap ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus. At ang aming link sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Binsaya. Maraming salamat po. Aming pag-asa tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodo. Unang kabanata, mula unang talata hanggang ikapito. Ito ang mga anak ni Jacob na kasama niyang pumunta sa Ehipto, kasama ang kani-kanilang sambayan, sina Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isakar, Zebulun, Benjamin, Dan, Neftali, Gad, at Asher. Silang lahat ay 70. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto noon. Paglipas ng panahon namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang saling lahi. Ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita, kaya't sila ay naging makapangyarihan at halos napuno nila ang buong lupain. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita.
Isa pong napakahalagang bahagi ng banal na kasulatan ang unang kabanata ng talata ng libro ng Exodo. Sapagat ito po'y tumutukoy sa pamilya, ano po, sa lahi ng ating nunong Jacob na pumunta ng Ehipto kasama yung kanilang mga sambayan. Ito po yung 12 anak ni Jacob. Pero ang sabi po dito, ah, sila po nasa roughly, medyo madami-dami po sila, no? At sila po ay mabilis na dumami. Ah, ito po nagpapatunay na ang mga tao na nasa lugar na itinakda at itinalaga ng Panginoon ay labis na napagpapala. Napakahalaga po niyan, mga kapatid, na tayo ay nasa tamang lugar, sa tamang panahon. Sapagkat alam niyo po, napakarami nating kwento na nababatid na kahit kailan hindi na sila tumanggap ng pagpapala ng mabuting bagay sa kanilang mga buhay. Kasi po ang tanong, nasa tamang lugar ka ba? Sa tamang panahon. Isa pong napakahalagang katotohanan na ang pagkilos ng Panginoon laging nasa tamang panahon. At kung dumating na ang tamang panahon, kailangan ng isang tao ay nasa tamang lugar. Sapagkat kung hindi, umasa ka. Mamimiss mo. Hindi mo mararanasan. Hindi mo mapanghahawakan yung itinakda ng Panginoon na pagpapala para sa kanyang mga tagasunod. At marami po na yan yung nararanasan sa mga buhay-buhay. Ano po? Yan po sa kadahilanan na sila po hindi nakikinig sa Panginoon. Nung sila Jacob po, kapag binalikan natin ang istorya, ayaw ni Jacob na pumunta ng Ehipto. Pero sa kadahilanang naroon yung kanyang anak, ano po? Agad-agad siyang nagtungo. Praise God. At anong nangyari? Nung nasa tamang lugar na si Jacob, pinagpala ng Diyos yung kanyang sambahayan. Dapat po nakikinig tayo sa Diyos. Walang direktang salita na sinabi ang Panginoon kay Jacob na, o dapat nasa Ehipto ka. Wala po. Pero yung lahat ng mga pangyayari, nakaturo sa Ehipto. Kaya dapat po tayo maging mapagbantay. Ano ba yung ipinagagawa ng Diyos? Ano ba yung nais ng Diyos na magkaroon ng katuparan sa buhay natin? Iniisip ba natin yun? Alam niyo po, ito po yung kahalagahan nung pagme-meditate, nung pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Sapagkat kung tinataglay natin ang katotohanan ng Panginoon sa ating mga buhay, ito po ay maghahatid sa atin ng kapayapaan, ng kaliwanagan. At dahil po dito, mapapanatag tayo at tunay na mararanasan natin ang pagsama at pagkilos ng Diyos. Pero may pangangailangan. Katulad ng ginawa ni Jacob, nagtungo siya sa lugar na itinalaga ng Panginoon. So ngayon, ang tanong natin dapat, Lord, nasa tamang lugar po ba ako?
Dito mo ba ako gustong pagpalain? Alam niyo, isa sa mga kadahilanan na namimiss ng mga lingkod ng Diyos yung kanilang pagpapala, ang tagal nilang kumilos. Ang tagal nilang magtungo, hindi nila maunawa, hindi nila matanggap na sila ipinapalipat ng Diyos o pinapabalik. Depende kung saan ibubuhos ng Panginoon yung kanyang pagpapala. May mga pagkakataon na sinasabi ng Lord na magpatuloy. May pagkakataon na sinasabi ng Panginoon, "Oops, diyan ka lang. Stop. Stay." Pero may mga pagkakataon din that the Lord wants us to go back. Bumalik. Ano? Parang wala naman akong ganyang naisip. Parang wala naman akong nakita, narinig na mga ganyang karanasan, Bernie. O di, praise the Lord kasi nalaman mo na ngayon. Pero siyempre po, ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay ayon doon sa kanyang kapamaraanan. It is God who decides on where and when to release His blessing. So, hindi tayo ang magdidesisyon. Ito yung kadahilanan kung bakit maraming mga tao, ang dami-daming negosyo na pinasok. Walang nagtagumpay kahit isa. Hindi ko po kayo pinagtatawanan by the way. Pero ang akin pong pakiusap, bago magdidesisyon, lalo na po yung mga gagastos ka ng malaki, no? Ay, kausapin mo muna ang Panginoon. Itanong mo sa Diyos, Lord, tama ba po ito? Ito ba po yung paraan? Ito ba po yung panahon? Ito ba po yung mga tao na nais mo na makasama ko? Kasi po kung hindi tayo sigurado, naku mga kapatid, huwag nating isapalaran. Huwag tayong sumugal sa hindi kalooban ng Diyos. Kasi alam nyo, kapag yung gusto ng Diyos yung ginagawa natin, sigurado pagpapalain niya tayo. Alam niyo po ang pagpapala ng Panginoon, hindi lamang yan sa pamamagitan ng mga material. Pwede din po yan sa pamamagitan ng kapayapaan. Pwede rin po yan sa pamamagitan ng kagalakan. Pwede rin po yan. Hindi puro material na pagpapala ang dadaloy sa ating mga buhay. Minsan karunungan. Ano po? Pero ang mahalaga, meron kang kasiguraduhan na ito'y nagmula sa Diyos at ikaw ay kanyang pinagpapalan. Malala tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sapagkat tunay, ikaw ang nagkakaloob sa amin ng pagpapala at biyaya sa tamang panahon at sa tamang lugar. Sa oras na ito'y dinudulog namin sa iyo, Panginoon, nais naming mabatid kung kami ay mga nasa tamang lugar. At kung sakali na hindi ito yung lugar na nais mo na kami pagpalay ng aming hiling, kami po'y liwanagan. Hayaan mong ihatid mo po kami sa landas ng katwiran at katotohanan para ang lakaran namin ang landas ng iyong pagpapala. Sa pagkakataon, Ama, na hindi kami handa ang aming panalangin, kami po'y kalooban mo ng spiritual. Na pakikipag-ugnay sa iyo sa ganitong paraan, hindi kami mabibigatan at mahihirapan na magtungo sa mga lugar na nais nyo. Ama, amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Midsayap sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin, ikaw po ang magkaloob ng unawaan, pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Midsayap. At patuloy ang pagkakaisa na ito ang makita ng Santong Espiritu na ugat at paraan
upang maitatag ang altar ng dakilang manunubos sa bayan ng Midsayam. Hiling namin, Panginoon, na mapangyari ang iyong dakilang kalooban at walang anumang gawa, plano at tangka ng kaaway ang magtagumpay laban sa iyong mga lingkod. At ang amin din panalangin, dumaloy ang apoy ng revival sa buong Midsayap. Tupukin mo, Panginoon, ang Midsayap ng iyong Espiritu at kapangyarihan. Dasal namin na dumaloy po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legas, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo mga bansang ito ng may kapangyarihan. Ikaw ang magkaloob ng kaunlaran sa kanila sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong kaluwalhatian ay maranasan sa iba't ibang panig ng daigdig. At also pray sa aming mga misyonero, sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong maipagkaloob sa kanila ang lahat nilang pangangailangan upang magtagumpay para sa iyong kaluwalan. As we also pray, Panginoon, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord na magyari sa aming bayan. Lord, dasal din po namin ang pangunguna mo sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na dumalo sa aming bayan. Gayun din po sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Nations, Elijah House, Philippines, Church, Renewal, Asia Pacific, International Institutes. Ito po magkaloob ng lahat namin pangangailangan upang tunay ang landas ng katwiran ng aming lakaran. As we also pray for Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo ng may kapangyarihan ang mga bayang ito at mapangyari ang dakilang kaluwalhatian. As we also pray sa Hong Kong, Macau, Taiwan, Lord, sa Japan, sa China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, America. We declare the fear of the Lord. Siyang dadaloy at mararanasan. Maraming salamat. At kami nananalig dumadaloy ng may kapangyarihan ng Spirit sa aming mga lalaki. At ngayon pa lang tinatanggap na sapagkat ipinagkalo mo ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon. Dahil sa Diyos, wala imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang mas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father, the unending blessings of the Son, the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit, now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a glorious business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God.